Nagulat lamang kami upon serving itong 3 warrants of arrest dito po sa compound ng KOJC, Kingdom of Jesus Christ. Dito sa pag-serve po ng 3 warrants of arrest kay Apollo Kibuloy, merong na-rescue po na 2 individual. Isang 21-year-old male from Samar and a female from Cotabatos, Midsayap Town. And allegedly, sila ay allegedly human trafficking victims. Meron po pa kayong ibang detalye tungkol dito inside what is to be a religious organization, ano? Yusek? Ongoing yung police investigation tungkol sa bagay na yan kasi merong complaint ngayong 2 tao na sila ay pinipigilang umalis. Okay. At yun ay isang elemento ng human trafficking. Kung ikaw ay pipigilan, taliwas sa iyong kagustuhan na umalis, for example, lalo na kung ang ginawa sa iyo ay isang illegal na bagay. Yung mga ganyan pa, to be called a victim of human trafficking, is that tantamount to saying na parang naging slave ka? Kasi pinapatrabaho ka ba against your will, hindi ka na nga pinapaalis, pinapatrabaho ka ba, Yes. at walang compensation? Is it safe to say na it's similar to that? Ganun rin ho ba? Is that a better term, human trafficking, as opposed to being a slave? Yung human trafficking kasi, malawak na ngayon na konsepto ngayon yan eh. Kadamihan, yan ay ginagamit tungkol sa pilitang pagpatrabaho o kaya gagamitin sa kung sexual ang purpose, ano? Sexual or exploitation. gagamitin kang para sa mga gambling activities or drugs, etc. Ang importante doon ay yan ay taliwas sa iyong kagustuhan at pinipigilan kang umalis at yan ay kinuha ka sa isang lugar, dinala ka sa ibang lugar para ikaw ay gagamitin para sa ganyang mga illegal na purposes. So malawak na ngayon yung human trafficking aspect, hindi na lang yung dating slavery as we know it historically, no? So even if at first, kasi ito maraming nabibiktima po ng trafficking in persons, itong willingly, no, pwedeng dito nga if this is true nga, itong alleged human trafficking na nangyari dyan, kahit voluntaryo kang pumasok sa KOJC compound, kahit voluntaryo ka na ng ibang bansa, na talagang tourist visa, pupunta ka ng Thailand, inalok ka ng trabaho, pero pagdating doon, iba pala, no? Gagawin kang prostitute o scammer, na yun pong nangyayari sa ating mga kababayan. So even if you voluntarily go along in the beginning, but kung kunwari later on, you are forced to do acts against your will, human trafficking pa rin yun, Yusek. Yes, for as long as you were misled into doing things or forced into doing it. And I'm assuming this is a criminal act, but it's not heinous. I mean, is it bailable if you are found guilty of human trafficking? Ito ba ay madaling makalusot, mababayaran, o kulong ba ito? Ano ba yung kaparusahan po pag ikaw po ay nahanap na guilty po for human trafficking? Depende kung ano yung biktimang involved, ano? Kasi pag gaya ng kaso nga na naisampa laban sa kay Pastor Kibuloy na nandyan sa Pasig, qualified trafficking of persons yun eh, dahil mga bata ang involved. And then, kung ikaw naman ay adults, iyan ay malaking, hindi siya basta-bastang kaso din, although yung sistema dyan ay kailangan mong titignan kung ano ba yung nangyaring gawain o pamamaraan para maloko o magkaroon ng misrepresentation o may force, may coercion, ganun. Kaya malalimang investigasyon ang gagawin dyan. Pero yung initial report kasi ay bumasok sila at pinipigilan sila. Lalo na, for example, pag pinersa siyang kinuha at dinagay doon, then that's kidnapping. Ibang aspeto na naman yun. If it's against your will na pumunta ka doon, it's no longer a case of trafficking, kundi kidnapping plus trafficking. Let's get together, Sunday 25.
Net 25.